watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. One more. Safety. 1, 2, 3. Please watch and subscribe to Boyleta and Nash. Thank you. Bigyan natin ng chance. Ano gusto mo malaman, bro? Game, tatanong ako sa inyo tungkol sa aral katoliko. Game? Sige, tanong nga, bro. Kahit ano. Hindi, wait lang. Kunin ko lang yung libro ng katoliko. Kasi may gusto akong itanong sa inyo dito sa aklat. Sayang yung libro kay Midano kasi ang problema hindi siya marunong magbasa. Dito tayo sa doktrina ng simbahang katoliko. Wait lang ha. Medyo ano siya eh. Yan. So sa Catechism of the Catholic Church, Ano paragraph yan, bro? dito sa 1516, nakita mo? Ano yan, ano yan? 1516. Sige lang, sabihin mo kasi nagluluto ako eh. Teka. One five one six. Ayan. Teka, check ko lang muna. Mali yata yung ano ko. Notes ko dito. Bakit 1516 to? One five one six. Kain tayo, mga men. Is faithful, seek to call a priest, receive the sacrament. This should be the percent. Oh, mali itong notes ko dito. Ano kaya number yun? Wag na lang sa 1516. Mali yung notes ko. Kahit ano, Angel. Okay, hanap ako ng iba. Kain tayo, mga Angel. Kumakain ako. 12 mo ito lang kalnas. Kakain din ako eh. Sige, tanong. Ito maganda. Ito Sa kumakain din. Kausap tayo. 1078. Dito tayo sa 1078. 1078. 1078. Eto. Sabi dito, blessing is a divine and life-giving action, the source of which in the Father. His blessing is both word and gift. When applied to man, the word blessing means adoration and surrender to his Creator in thanksgiving. Pwede mo ba explain yan? Anong paragraph? 1078. Ang pinaka-specific na gusto kong bigyan mo ng pag-express, sabi dun sa CCC ninyo, yun daw anyang blessing when applied to man. Pag daw sa tao, the word blessing means adoration. Kaning pinaka-question mo, bro? Diyan sa pinaka-sinasabi ng CCC ninyo, 1078, concerning adoration. The word blessing means adoration, sabi.
Hmm. Actually, that is through Thanksgiving. Kapag binasa mo yun sa CCC, ang ibig sabihin yan, yung adoration, that is through Thanksgiving. Yung blessings from the Father through Christ. Yun yung ibig sabihin nun, bro. Kaya siya adoration. Kasi yung Thanksgiving namin, that is adoration. That is worship for adoration. Sa madalit sabi, hindi mo itinatanggi na adorasyon ito. Kasi yun yung nakalagay dyan. Pero may meaning yan. Saan tumutukoy yan? Dapat din yung alamin mo. Tumutukoy yan kay Kristo. Yung blessings niya na kay Kristo. Mababasa mo yan. John chapter 6 verse 20. 25. Yun yung blessing. Hinanap niyo ako. Hindi dahil nabusog, hindi dahil sa nagkaroon kayo, nakita kayo ng himala, kundi nabusog kayo. Gumawa ng tinapay na hindi nasisira, kundi nagbibigay buhay. Na siyang ibibigay ng anak ng tao. No? Na sino mo kumain nito ay tatatakan ng Ama. Yun yung sinasabing through Christ. That is an adoration, bro. Pwede ba akong palakihan, bro? Wala akong kapangyarihan dito, bro, eh. Si yung admin, may nag-kwan sa akin kanina, nag-invite. Di ko alam kung sino yung nag-invite sa akin kanina. Palakihan para makita natin on screen yung CCC. Yan, thank you. So kung tanggap mo na adorasyon to, sabi, applied to God Tanggap or ko, man? bro. Tanggap ko, it depends yan, bro. Ha? Depende yan kung saan yan ina-apply. Yeah, sabi ng CCC, applied to man. Yeah, kaya ang explanation ng Catholic Church dyan, bro, no? Yung paragraph na yan, patungkol yan doon, bro, sa adoration. No? Speaking through His grace. Saan ba yung grasya? Paano mo ba nare-receive yung grace? Sa pamamagitan ng pagkain kay Kristo. Ibig sabihin, through the Eucharist. Kaya nga Thanksgiving. Pero tanggap mo ito, applied to man? Oo naman, tanggap namin yan. Kasi talaga nabibless kami doon, bro. Oo. Tanggap na kami. Ganda nga na meaning yan. Ikaw, bakit hindi mo tanggap? Kasi sa pagkakalam ko, para sa inyo, ang adoration, hindi pwede sa tao yan. Hindi. Ibig sabihin yan, bro, hindi pwede sa tao. Kundi yung blessings na ibinibigay sa tao. Ibig sabihin, yung source ng blessing, no, yun yung binibigyan namin na adoration. Kaya nga, the word blessing means ano daw? Adoration. Applied to man ang adorasyon. Ako, ito yung takeaway kasi dyan. Hindi pa niya binasa ng buo, bro. Nakasulat dyan. And to refer to His creator. Kayang-kaya niyan. Relax lang kayo. Ito kasi ang yung Wala. takeaway. Alam na yung iba. Ha? Ang kala ko muna. Yung blessing kasi, divine action, life-giving. Tapos yung source niya, Diyos Ama. Ngayon, yung word plus gift, spiritual material na biyaya. Yung human blessing, adoration plus surrender plus thanksgiving. Yung sinasabi ni Uncle Nas kanina. Never idolatry. Okay? Tao, instrumento o tagapuri, hindi tagalikha ng biyaya. Okay? Sa conclusion, CCC 1078, blessing, galing yan sa Diyos. Yun nga eh. Human do not create blessing. When human bless, it takes
it's always praise. When human bless, it's always praise, thanksgiving, and surrender to God. We do Yun. not bless God. We do not bless God to give Him power. We bless Him to adore, thanks, and surrender to Him. Okay na? Ganda. Okay na. Tapos Follow-up na, bro. question. Ina ko. Hindi. Ina. Bro, follow-up question. So kung tanggap mo na when applied to man, the word blessing means adoration. Tagad. Alone, bro. Diba? So kung tanggap mo yan, bababa lang tayo dito sa... Anong tanong? magpa-follow up question pa lang eh. Bababa ngayon tayo dito sa 1080. Basahin mo ulit. From the beginning. Basahin mo ulit, binasa mo. From the Ano nga, beginning, ulitin ko lang din eh. magpapatanong Sige, or sige. hindi? Sige na. Basahin na, basa na. Muna pagka... So dito sa 1078, tinanggap ninyo na when applied to man, the word blessing means adoration. Kumbaga kapag ka ikinagalog ko, kapag ka applicable sa tao, yung word na blessing, ang kahulugan nun ay adorasyon. Pagdating naman sa 1080, nandito yung argument ko bro. Sabi dyan, from the very beginning, God bless all living beings, especially man and woman. The question is, nagbigay ba ng adorasyon ang Diyos ng Katoliko sa tao? Yes or no? No. Sasagutin ko na. Sasagutin ko No. kompleto. Sige, pakibasa. One at a Teka lang, time lang, Midan. paano maging kausapan? Midan, Nagpapasagot, teka lang, Uncle Midan ha. sasagot. Nagpapasagot ka ba, Uncle Midan? Oh, pero one at a Ayun. time, huwag kayo magsabay. Hindi, okay lang bro, kahit nagsabay kami, hindi naman magkulo. Uncle Magic, Sige, bahala. Sige, pakibat, tuloy. pakisagot Uncle Magic, ulitin mo na lang yung sagot mo, hindi yata naiintindihan. Oo. Blessing equals to from God. Kumpletuhin ko ha. Human do not create blessing. Okay? When human bless, it always praise, comma, thanksgiving, comma, and surrender to God. Ito yung importante dito. We do not, dali. Ito yung importante. We do not bless God to give Him power. We bless Him to adore, comma, thanks, comma, and surrender to Him. Okay na. Kasagot Ayun. na. So, ano ang sagot mo, bro? Ayun. Kasi sa 1078, kapag daw applicable sa tao, yun daw anyang blessing Bro, wag mo i-strawman bro. na adorasyon. Wait Bro, lang. wag mo i-strawman. Wag mo i-strawman yung CCC namin. Ini-strawman mo kasi. Hindi nga ganun yung meaning. Basta ko lang. Bro Nash, i-clarify muna natin kay Midan. Midan dyan sa 1078. Hindi, ako- Simula sa unang Sabi ni sa Bro Nash unang kanina. sentence, ano ba yung pagkaunawa mo dyan? Bro, kung magtatanong, sabi ni Bro Nash. Hindi, i-clarify natin bro, baka kasi iba yung pagkaunawa mo dyan sa Hindi pa naliliwanag ko sa iyo. 1078. Sige, paliliwanag ko sa'yo. Give me at least 1 minute. Dito kasi sa 1078, bro, Natoy, kapag daw applicable sa Bro, tao, sa blessings mo, umpisahan yung basa bro. Sa blessings mo, umpisahan yung basa. Para mo bro. nawaan bro. Kasi yung binabasa mo, yung nakaduhit lang. Diin ang ano ba? Diin. Ito yung bro. Babasahin natin yung ano. Babasahin ko yung CCC para malinaw. Pag 1078, nagtanong ka na, Toy, bigyan mo ko ng time mag-explain ba? Huwag yung sapawan. Kain mo nga ng buo bro. Ang binabasa mo lang kasi yung Ikaw putol. na lang ang magbasa, bro. Oh. Ibig sabihin, sige ako magbabasa ha. Sige, Ayan. basa. 1078. Blessing is a divine and life-giving action. Tama yung sinabi ni bro ina ko kanina. The source of which is the Father.
His blessing. His blessing is both word and gift. So yung blessing niyan galing sa Diyos. When applied to man, ibig sabihin yung blessings binibigay sa tao. It means adoration and surrender to his creator in thanksgiving. Sa namagitan ng yung kami. Tama. So hindi sinabing yung taong ano diyan ina-adore kundi yung Diyos ang binibigyan adoration. Hindi sinasabi ng bidan malinaw talaga Ang sabi kasi sa specific word for word ng CCC, applied to man. Okay na, next question na lang tayo bro, kasi nasagot na natin. Ano pa yung Ang tanong? next question ko, when applied to man, the word blessing means adoration. So God, according to 1080, God bless all living being, especially man and woman. Is it mean that your Ulit. God in Catholic, hindi pa po tapos. Sige. Sinabi ko lang sa Does it mean that your God in Roman Catholic, huwag ka na muna, mag-off mic ka na lang muna, kaya ina, para maayos usapan. Yan. Sabi diyan, when applied to man, the word blessing means adoration. Pag bumaba ka naman into 1080, God bless all living beings, especially man and woman. Question, yung Diyos ba ninyo nagbigay ng adorasyon sa tao? Kasi yun ang sabi The word Sagutin ko na bro. is adoration. Yes Bro, or no? sasagutin ko na. No, hindi siya nagbigay. Kasi ang ginawa mo, when applied to man, the word blessing means adoration. Ginawa mo question Hindi naman siya question. No? May conjunction siya, hindi question yun at hindi po yun doon nakatapos. Kaya nga sabi ko, nai-strawman nyo kasi. Huwag kayo masanay mag-strawman bro, huwag nyo practicein paano mag-strawman. Ang sabi dito, English, kukunin natin yung tamang phonology. No? When applied to man, the word blessing means adoration and surrender to his creation, creator, in thanksgiving. Kaya ginawa mo kanina, no? When applied to man, the word blessing means adoration. Ginawa mo question Hindi ganun bro. That is strawman, malinaw. So ang linaw dito, no? Sana naintindihan nyo, English to, maganda, no? Grammatically, phonologically, no? Sabi dito, when applied to man, the word blessing means adoration and surrender to his creator. So, nagsusurrender kami at nagbibigay kami ng adoration doon sa creator namin. Hindi yung creator ang nagbibigay ng adoration sa amin. Nagis mo bro? Kaya huwag mo naman sana strawman. Huwag naman ganun bro. Next Ayun na? question. Next question. Next question. Dito pa rin tayo sa CCC ninyo. Sa 2190. 2190. Wait lang 2190. Ito. Hindi, 20, ano pala ito? 2198. 2198. Ayan. Sabi diyan, observe the Sabbath day to keep it holy. Deuteronomy 5:12. Teka lang, malabo. Ayan. The seventh day is a Sabbath day, solemn rest, holy to the Lord. Ano yung ikapitong araw? Sabado o linggo? Kaya ito bro. Sabi dyan, yung ikapitong araw. We're talking about the seventh day. No? Yung seventh day dyan, mababasa mo naman yan sa Christian perspective. No? Ang ika-seventh day is Sunday.
no? Na Christian perspective. Bakit? Kasi doon nabuhay si Kristo eh. Kaya nga siya yung Lord of Sabbath. Si Kristo yung Lord of Sabbath, bro. No? Kaya yung pinaka seventh day ng mga Christians, Sunday. Bakit? Si Kristo ang new creation, no? Showing na ang ino-observe na natin as a new creation ay si Kristo at nangyari yan Sunday. Next question. Sunday ba talaga noon? Hindi ba pinalitan? Hindi bro eh, kasi Domingo Domingo yan eh. Nakalagay bro eh. Letra por letra yan bro. Greek, Domingo. Kung hindi pinalitan, bakit sabi ng CCC ninyo, the Sabbath, which represent completion of the first creation, has been replaced by Sunday. Bakit sinabi mo hindi pinalitan kung sabi ng CCC, replaced by Sunday? Yung Sabbath hindi pinalitan. Pero yung day, napalitan yung day. Hindi naman kami nagpalit ng Sabbath eh. Pag sinabi mo pinalitan yung Sabbath, wala nang Sabbath. Hindi Tama? yung Sabbath ang pinalitan, kundi yung araw ng Sabbath. Saturday, Yung araw ng Sabbath. Kasi tanong mo, ba't pinalitan yung Sabbath? Hindi kami nagpapalit ng Sabbath. Di ba? Yung araw pinalitan. Bakit? Kasi si Kristo nabuhay ng Sunday. At si Kristo, as nabuhay ng Sunday, He become the new creation. So, ang ino-observe na natin ngayon is yung new creation through Christ. Yun na yun, bro. Hindi na Saturday na creation ng buong mundo. Hindi na gano'n. Next question. Kung replaced by Sunday ang Sabbath, anong araw ang Sabbath noon? Nung hindi pa Ang napapalitan. Sabat ng mga Hudyo, no? Kasi kami, as a tunay na Kristiyano, no, we're not bound by the Jews. Ang batas namin ay hindi galing sa Hudyo, galing kay Kristo. Kaya yung practice namin nasa Sabat, no, Sunday. Kaya nga wala kang makita sa Biblia, letra por letra, ang mga Christian nag-worship ng Saturday. Walang ganun. Sunday ang worship ng mga Christians, bro. Kaya nga, nakikita mo, nag-worship sila. Kailan? Nung nabuhay si Kristo, nag-worship sila. Anong araw yon? Sunday. Ang worship ng mga Jew, Saturday. Yun yung Sabat nila, bro. Ibig Kaya? sabihin, ang Sabbath noon ay Saturday, napalitan lang ng Sunday. Nung nabuhay si Kristo, bro. Actually, si Kristo nga yung Lord of Sabbath eh. Siya yung sinundan namin. Si Kristo ang nagbigay nung Sunday kasi doon siya nabuhay. Doon siya naging new creation. Ang hirap tibagin talagang aral na yan, bro. Ng CCC, bro. Ang ganda. Ang sabi mo kanina, ang reasoning mo kanina, kaya Sunday, hindi kami bound ng Hudyo, kasi Saturday sa kanila, kaya kami Sunday, kasi sa pitong araw, ngayon yung Sunday. Bro, Pakisuyo lang ano kayo? nag-feedback. Open mic ako ano. Kamusta ano na Sabat? Yung salitang inalis diyan, mababasa mo yan sa Hebreo Hebreo 4 hanggang 10. Inalis yung unang Sabat. Pero may natitira pa. So hindi lahat inalis. Sa totoo lang, may Sabat sa Old Testament na hindi inalis ni Kristo. Yung una at ikawalo, sumisimbolo yun sa new creation. So yun yung talaga mababasa mo doon, inalis o hindi nakapasok. Tapos may natitira pa. Yun yung una at ikawalo, sumisimbolo yun sa tinatawag na New Covenant. Kasi, di ba, nung lumikha ang Diyos, natapos niya ng ikapito, sa ikawalo, nagpahinga siya. So ano bang sunod ng ikapito? Anong sunod? Ay, sa ikapito, nagpahinga siya. So ngayon, naggawa na naman, ito yung new creation. Anong kasunod ng ikapito? Di ba, ikawalo? So ngayon, yun din yung una. Bago, kasi pag sinabing bago, una, ganun. Diyos mismo yung nagpalit dyan. Kasi yung kautusan ni Moises pinalitan. Kasi pinalitan ng pagkapare. Galing kasi sa pagkapare ni Melchizedek. Ganun yan, bro. Tama ba yung paliwanag ni Bro Nash na yun daw anyang Sunday kaya pinalitan kasi hindi daw kayo bound ng Jews. Saturday kasi sa kanila.
At Oh, yung Ano po? Sunday kasi daw ay, yun daw kasi yung resurrection ni Kristo, kaya Sunday ang para sa Kristiyano. Stand nyo. ikawalo yun eh. Pag binilang mo. Ganda kaya ng aral ng simbahan, bro. Oh, alam mo, Sa inyo ba, alam bro? mo yung sabat na ikawalo, tal? May sabat na ikawalo, tsaka una. Wait, Yung wait once a lang. year. Sa inyo, ang Sunday ay ikawalong araw? Oh, ikawalo, ikatlo, una. Maraming bilang yan. Pwedeng ikatlo, pag binilang mo simula nung kamatayan, sa time ni Jonas. Pwede rin Kanina siyang pito, ngayon ikauna. walo na. Ikapito siya in a sense ng sa 10 utos, ikapito siyang nananatili kasi yung 10 utos, nakabatay yan sa pagtatrabaho at pagpapahinga. Mm-mm. Di ba? 6 na araw ka magtrabaho. So hindi yun batay sa kalendaryo. Ang batay nun, yung context ng pagtatrabaho. So 6 na araw kami nagtrabaho. Simula yan ng Lunes. Pagdating ng Sabado, ika-6 na yon. Yung ikapito na doon, yung yung Linggo. Gano'n na At siya. saka, Anong basahin talata? natin, bro. Kung ang Sunday na Sabat ng Catholic ay yun yung Resurrection Day of Christ, at sabi mo, Bro Paulo, yan yung ikawalong araw. Bro, anong talata na si Kristo nabuhay ng ikawalong araw? Anong talata? Babasahin ko. Sige, Teka lang, basa. teka. Ikawalong araw. So, pag sinabing ikawalong araw, hanapin ko yung ng Sabat dito. Yeah. Uy, tumaas na yung viewers ni Nash, oh. Ito Maganda Taas talaga. mag tayo ng debate, bro Nash. Taas Mag-organize talaga tayo. viewership dito. Hindi, Pwede pag naman. bumaba ako, bababa yan. Hindi, di totoo yun. Umabot nga kami 200, bro, kahit wala kayo. Hindi, 30 lang kayo kanina eh. Hindi ah. Kahit Oo nga. wala 30 kayo, lang. umabot kami 200 Record kaya dito. ako eh. So, anong talata na si Kristo nabuhay? Gamit ng Gregorian calendar yung Hudyo. Pakinggan mo tatala. Pakinggan mo tatala. Sige. Sa letra por letra muna tayo para maganda. Ay, okay lang yan. 15% pa naman eh. Sa Hebreo, ito yung sinasabi ko sa iyo na inalis. Mababasa mo talaga yan, tapos mayroong sinabing natitira. So, ibig sabihin, nasa Old Testament din yun, yung natitira. Hanapin mo yung Sabat sa Old Testament. Basahin mo natin na Hebreo 4. 4, 7, 8, 9. Sabi dito, sapagkat sa isang dako ay sinabi ninyo ang ganito, ikapitong araw at nagpahinga ng ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kaniyang mga gawa. Diba? So, yun yung binibigay, yung creation sa Genesis. Sa verse 7, sabi dito, sa verse 5, at sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Yung rest. Si Kristo na kasi ito no? Ngayon, at kaya't yamang may natitira pang, may natitira pang ibang Sabat, no? Dapat magsipasok doon. So may natitira pang ibang Sabat, hindi yung ikapito. Ibang Sabat, dapat magsipasok doon at ang mga pinarangalan ng una, ay namatay yung cellphone, ng mabuting balita ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway. Ito yung natitirang Sabat. Hindi sila nakapasok dahil sa pagsuway. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon, na sinabi ng mga awit ni David, ayon sa sinabi ng una, ngayon ay maghari ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong pagmatigasin ang inyong mga puso. No, sa verse 9, may natitira pang ang isang pamamahingang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. So may natitira pa. 'Di ba? Pag binasa nyo sa Levitico 23:39, Levitico 23:39, basahin ko 23:39.
Ito, letra por letra to. Sa ikalabing-limang araw ng ikapitong buwan, pagkatapos ng pag-aani, 7 araw pa kayong magpipista para kay Yahweh. Huwag kayong magtatrabaho sa una at ikawalo. Diba? O sa ibang salin, sabat sa Panginoon. No? Sa ibang salin eh. No, ibig sabihin, huwag kayong magtatrabaho. Ito ay sabat sa Panginoon, kapahingahan. Ano daw? Una at ikawalo. So yung ikapito, sabat ng mga Hudyo, inalis yun. So mayroong una at ikawalo. So pag binilang mo yung sa kalendaryo, yung una at ikawalo, alin tatapat yun? Di ba pagkabuhay ni Kristo yun? O bilangin nyo yung kalendaryo, alin yung una? Di ba linggo? O, anong araw ba nabuhay si Kristo? Linggo. O bilang ka, simula una hanggang 8, anong lalabas? Di ba babalik ulit sa linggo? Linggo yun. Sumisimbolo yun sa bago at bagong tipan o new creation. Kasi una, bago, tapos yung ikawalo, another week na another creation yun. Yun yung kasunod ng 7. Si Kristo yun. Yun yung, kasi yung Kristiyano, ano siya, bagong likha eh. Kaya nga lalalangin ka ng Espiritu Santo or bagong Adan si Kristo. So, ayan yan ba? Tanungin ko lang si Midan. Midan, pwede tanong sa'yo, confirm ko lang. Midan, confirm ko lang. Hindi ko lang magtatanong. Di, confirm ko lang naman sa'yo, bro. Huwag naman suplado. Sige nga. Confirm ko lang sa'yo, bro. Ano ba yung sabat nyo? Anong araw ba yung sabat nyo? Linggo o Sabado? Sa amin, wala kaming sabat na sinusunod pa gaya ng mga Hudyo o gaya ng mga Katoliko. Kasi ang kautosang sabat ay para sa bayang Israel lamang. At ang bayang Israel ay lumipas na dahilan para magkaroon ng panibagong panibagong tipan. Sa bagong tipan, ang mga Kristiyano hindi kailanman nangilin ng sabat. Okay? Balik tayo dun sa argument, bro. So, sa madaling salita, bro, tinanggal na ng mga Kristiyano yung sabat ayon sa aral nyo. Ang Diyos mismo ang pumawi nun. May talata ka pa na Meron. Babasahin natin. Tinanggal na ng Diyos yung ituloy ko na sabat. yung argument ko. Diba? Sige. Sige, babasahin ko. Dito sa aklat ng lumang tipan, katunayan na wala ng sabat pang dapat ipagpatuloy ang bagong tipan sapagkat panahon ng lumang tipan ay pinawi na, inalis na, winakasan na. Ayan. Aklat ng Hosea 2:11. Hosea 2:11. Wawakasan ko na ang lahat ng kanyang pagdiriwang, ang mga kasayahan at mga araw ng pangilin. Gayon din ang lahat ng itinakda niyang kapistahan. Kaya walang sabat na dapat pang ipangilin o dapat pang gawin ang estado sapagkat panahon pa lang ng lumang tipan, winakasan na ng Panginoong Diyos. Yan. Tol, di ba Hosea yan? Basahin mo nga tol yung Hosea 2:6. Ay, Hosea 6:2. Hosea yan eh. Hosea 6:2, mayroong prophecy na dyan about sa linggo. Sige tol, basahin mo. Hosea 6:2. Hosea 6:2. Ako na nga lang. Ito, basahin ko ha. Pagkatapos ng 2 araw, ito ha, pagkatapos ng 2 araw ay muli niya tayong bubuhayin. Sa 3 araw ay ibabangon niya tayo upang tayo'y mabuhay sa harap niya. Ayan o. Ay, 3 araw yan, bubuhayin tayo. Yun yung paikisa namin sa pagkabuhay ni Kristo, sa pagtanggap ng kanyang katawan, body, blood, soul, and divinity sa pagkabuhay niya. Meron bro sa Hosea. Yung pagdiriwang ng mga Hudyo yan kasi sasakupin. Pag sinakop ka, paano ka makapagdiwang? Alipin ka dyan eh. Balik na tayo sa argument ko, bro. Wala, no? Sige, Wala sige. na tinanggal yung sabat talaga, bro, sa tipan. Balik na tayo sa Pero argument. sila yung argument mo, bro.
Oh, Go lang. okay. Balik na tayo. Oo. Dito tayo sa inyong fundamental doctrine, Catechism of the Catholic Church. Ang paliwanag ni Bro Paulo kanina ay sang-ayon sa ipinaliwanag ni Bro Nash kanina, which is the Sunday is the resurrection. Ayan, resurrection of Christ. Tumutugma rin sa CCC na yun ay ikawalong araw. Ayan, Lord's Day. Tama Ikawalong yung explanation namin sa CCC, no? Hindi. Yung yung sinasabi ko is summarization ng inyong sagot. Ngayon, Hindi, ang sabi mo argument, tumutugma kami. Sa CCC. ngayon ang argument, pupunta ako sa Biblia dito sa unang Korinto 15, ang talata ay 4. Ito. Yan. Sabi diyan, siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikawalong araw ayon sa mga kasulatan. Tama ba? Ikawalong araw? Yung sabi dito, bro. Ikawalong araw, bilangin mo. Ha? Oh, bilangin mo. Sunday to Sunday, bro. Ito, Bro Paulo, itong talatang ito. Verse 4. Tama, ikawalo. Korinto 15:4, siya'y inilibing at siya'y muling binuhay ng ikawalong araw ayon sa mga kasulatan. Tama ba? Tama, ikawalong araw yan, tol, kasi yung ikatlong araw na tinutukoy, pag binilang mo sa kalendaryo yun, ikawalo yun. O, bilangin natin, di ba, linggo siya, nabuhay. O, sa old creation, hindi siya pasok doon sa old creation, kasi ibang Adan yun lumang Adan yun. So, 1, linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, o di 7. O, nagkaroon ng bagong creation. Ikawalo, linggo, nabuhay si Kristo. Bro Paulo, papasukin mo yung mga kasama ko para masaya tayo. Nandyan sila. Ito. Sino dito? Wala Sila- si Mga Mansa tropa sa- Musa. Makita mo yung mga TR logo para masaya tayo. Ano lang, maayos TR na usapan logo. lang. Ito si Zion. Ayun, si Ibig sabihin, Zion. Zion. boy, yung aral pala ni Lalamidan, Martes pala nabuhay si Kristo. Martes, Ha? Merkules. Huwag Hindi, sa magsaside ano- comment, nato, maayos na usapan nga lang eh. No, di ba sabi mo ikatlo? Relax lang, nato. Pangit na usapan yan. Pangatlo. So, Naka-live. Nagbukas pala yung PR, kaya hindi. Martes pala yan, bro. Ayon sa aral. Putol si- Bro, Martes pala nabuhay si Kristo. Ayun, naka-headset na ako. Putol-putol pala si Nat. Putol-putol si Natoy eh. Bro, Naputol ka, tol. nung binasa ko yung talata ng Biblia, unang Korinto 15:4, ang pagkakabasa ko ay iniangkop ko sa inyong paliwanag na ikawalong araw nabuhay si Kristo. Sabi ng Biblia, bro, hindi naman ikawalo, kundi Ikatlo? ikatlo ang nakasulat. Yung ikatlo, tol, equivalent yan sa ikawalo. Nako po. Yung ikatlo. O, bibilangin natin, tol, ha? Kasi yung ikawalo na yan, iyan yung natitirang sabat na binigay ko sa'yo kanina dun sa Levitico 23:39 na hindi kayo magtatrabaho. Di ba inalis yung ikapito? Pinote yung ikapito? Tapos may natitira pa. Ano yung natira sa Old Testament? Yung una at ikawalo, Levitico 23:39. Yung una at ikawalo, prenopisi yan sa Old Testament na ikatlong araw mabubuhay si Kristo. Yung ikatlong araw mabubuhay si Kristo, tumapat yun ng ikawalo. So, ang starting point mo, anong araw para ang Sunday ay maging 8? Bilangin mo yung Sunday sa Sunday, bro. kalendaryo, bilangin mo. Kasi hindi naman Sunday yung to bilang Sunday. ng ano eh. Hindi Sunday na to nga Sunday. Sunday to Oh, Sunday. Sunday to bilangin. Sunday. Kasi hindi Sunday. nga siya part ng old creation, new creation siya. Ibig sabihin, panibago. Ngayon, pagdating mo ng ikawalo, consider na rin yun as new day, one day. Kasi ano yan, new week yan. Diba? Kasi new week, new creation, bagong likha. Tapos, si Kristo yung nabuhay, siya yung sabat mismo tol namin. Pag binasa mo sa Mateo 11:23, ay 28:29. Kasi pag sinabing sabat, yan yung
paraiso ba? Iyan yung sumasalamin sa paraiso, kapahingahan. Okay. Babasahin natin ha. Mateo 11, talatang, ito na, basahin natin. Mateo 11, 28. Basahin ko ha. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat ng nandulupaypay at lubhang nabibigatan, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. O, kita mo? Hindi niya inalis yung kapahingahan kasi siya mismo ang kapahingahan. Pag inalis niya yung kapahingahan o yung sabat, para mong inalis si Kristo. So, Maintindihan na meron kayo pang lahat yan. natitira, si Kristo yun. Kaya lang, maintindihan mo kayo lahat Argument yan. yan. Wala kayong napahinga. Si Kristo yung inalis niyo eh. Ayan, Atol. Mahirapan. At least di, mahirapan sa akin. Sino bang binigyan ng Sabat sa Biblia? Okay. Dinig ako. Matanong ko, sino ba yung Dinig ka, binigyan ng dinig ka. Sabat sa Biblia? Paliwanag Ano, ko. ano? Follow-up question? Sige ba, love? Follow-up question. Sa madalit sabi, para sa inyo, biblical ang ikawalong araw na pagkabuhay ni Kristo. Bakit wala sa ikawalo naman pagtuturo talaga eh. ng mga apostol yon? Ikawalong araw na buhay si Kristo. Ba't wala sa pagtuturo ni Kristo yun? Hindi, nasa Ano Biblia ng mga yun. apostol? Ikawalong araw siya nabuhay. Hindi mo ba, Anong hindi talata? ba nabasa yun? Sige nga, Matthew anong talata? 28 verse 1. Basahin ko. Matthew Ano? 28 verse 1. Matthew 28 verse 1. Matthew 28 verse 1. Babasahin ko ha. Pagkatapos ng Sabat, anong Sabat to? Di ba Sabat ng Hudyo? Sabado yan. Sabado. Ikapito yan. Makinig kami na na. Pagkatapos ng Sabat, sa pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo. O back to 1, pero ikawalo to kasi pagkatapos ng Sabat, pagkatapos ng ikapito. Si Maria Magdalena at namatay yung cellphone. Si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tignan ng libingan. At bigla nagkaroon ng malakas na lindol sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. So ayan o. Ngunit sumagot ang anghel na sinabi sa mga babae, huwag kayong matakot sapagkat nalalaman kung hinahanap ninyo ang si Jesus na nakapako sa krus. Wala rin. Nabuhay na Anong siya araw? ikawalo. Anong araw yung unang sanglinggo dyan? Ikawalo, linggo. Kasi Hindi, natapos bro. na yung ikapito eh. Hindi bro, dyan sa Matthew 28 verse 1, anong araw yung tinutukoy dyan na unang araw ng sanlinggo? Anong araw yan? Ikawalo nga linggo. Ikawalo nga yan kasi na-mention dito pagkatapos ng Sabat. Ibig sabihin natapos na yung ikapito. Anong sumunod sa ikapito? Ikawalo yon. Yung ikawalo at una, isa lang ang celebration yan. Pag binasa mo sa Sabat yan sa Levitico 23:39 na hindi inalis, sila katuparan. Kasi ang inalis yung Sabat ng mga Hudyo. Hindi nga sila nakapasok doon dahil sa pagsuway. Hebreo 4:4, 7, 8, 2. Letra por letra yan. Boy letra ako clarification lang Sa kasi madalit sabi, ang ikapitong araw pala, kung ang unang araw ay Sunday, ang ikapitong araw pala ay Saturday. Saturday. Yes. Amen! Hindi pala Sunday. Saturday. Mga Hindi pala Hudyo, Sa ah. kalendaryo, makinig ka tol. Sa Angel, kalendaryo, Angel, para hindi tayo may strong man. Sinasabi mong ikapitong araw, sa mga Hudyo yan. Sabat Saturday. namang Hudyo to eh. Wala pang mga Pentecost. Hudyo yan, pero sa aming mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano, Sunday. Sunday Pagdating yung, sa ikapitong araw. ganito. Pagdating sa 10 utos, mananatili yung ikapito doon kasi hindi naman kalendaryo yung binatayan doon. Ang binatayan doon, yung pagtatrabaho at pagpapahinga. Bibilang ka ng 6 na araw na pagtatrabaho, yung ikapito ilalaan mo sa Diyos yun. Walang kinalaman ng kalendaryo doon. Hindi sa lahat ng oras doon may kinalaman yung kalendaryo. Lalabas niyan yung Matthew 16:21 ay 3 araw. Hindi na linggo to eh. Pag binilang mo sa kalendaryo yung ikatlo, linggo, lunes, martes eh. Diba? So, hindi sa lahat ng oras yung Bible nagpapailalim sa kalendaryo.
Pero kung may kinalaman na sa kalendaryo ang babatayan, kagaya ng Matthew 28:1, may kinalaman na sa pagbilang ng kalendaryo yan, ay tatapat talaga una at ikawalo. Una at Sabi ikawalo kasi yan. dito sa inyong CCC 2190, yung Sabat, that is the 7th day. Ikapito ha? Ikapitong araw. Sa 7th 10 utos. day. Sabado yan. Hindi, Pinalitan wala, ng hindi, bro. Sunday. Bro. Kasi, Kasi, replace by Sunday. kaya nga, ang point dito, bro, yung sabat Mahina, nga mahina. namin, yung sabat namin ngayon, bro, Sunday, kasi nga, si Kristo yung Lord of Sabbath, siya yung namili niyan. Siya Okay yung nga. nagpalit dyan. Wala pa Nabuhay siya ng dyan. argument. Oo, siya yung nabuhay dyan. Kaya nga, tanggap mo na ba ngayon na ang mga Katoliko nangingilim ng Sabat sa araw ng linggo kung kailan nabuhay si Kristo bilang isang bagong nilalang? Agree ka ba doon? Oh. New Adam yan eh, New Adam. Agree ka ba? Kaya nga ama rin siya eh, walang hanggang ama siya eh. Pinalitan niya yung pagkaama ni Adam, ang lumang Adam. Mahirapan talaga kayo. Ganda-ganda na araw ng simbahan, no? Follow up na ako, Hindi na bro. pa dyan doon. Matigas yan, sige. Simple math lang ang gagamitin natin dito, bro. Simple Sige. math lang. So, kung ang 7th day, ikapitong araw ay Sabat, yan yung Sabado, naging Sunday, sa madalit sabi, ang ikapitong araw ay Sunday. Sa 10 Pinalitan utos namin, yung ikapitong araw, Sunday yon. Sa 10 utos ng mga Hudyo, yung ikapitong araw nila, Sabado yon. Ngayon, Hindi, yung sa Old Testament, Wait lang, bro. Wait lang. yun talaga yan, tol. Yun talaga yung sagot namin dyan. Oo Sige, nga, pero ano hayaan mong makapasok. Sige, tapusin mo muna. Tapusin mo muna. Ang 7th day ay Sabado. That is the Sabbath. Kaso napalitan, naging Old Sunday. Testament. So Old nasa Testament. ikapito pa lang tayo. Di ba't sinasabi ninyo na ang ikawalo ay Sunday? Kung Yes, sa ikapito ang kalendaryo. Sunday, kaya nga, kung ikapito ang Sunday, ano susunod kapag ka ikawalo? Sunday pa rin? Sunday to Sunday, bro. Tingnan mo yung calendar, ha? Sa 10 utos, ikapito. Sa kalendaryo, ikawalo at una. Hindi. Hanggang papakita ako sa kanya, hanggang para maintindihan mo yung sinasabi mo. Relax lang. Kasi ikapito nga daw yung Sunday eh. Ang Ang ikawalo, bilangin natin, bro. Ganon? Uncle Boy, pakilakyan niya ako, Uncle Boy. Ay, saan ba yung kalendaryo? Makita. Hindi kasi bilangin mga angel. Ganito kasi, Medan, para hindi ka mahirapan. Pagdating sa mga kautusan, mismo ng Diyos, direkta at mga propesiya, hindi mo ipapailalim yung kalendaryo dyan. Ay, hindi mo ipapailalim yan sa kalendaryo. Teka. Kaya yung 10 utos, walang kinalaman yung kalendaryo sa 10 utos kasi direktang utos ng Diyos yan. Na 6 na araw magtatrabaho, ikapito, ilaan mo sa Diyos. Pagbilang yun sa pagtatrabaho at pagpapahinga. Pero kung sa kalendaryo mo babatayan yan, papatak yan ng una at ikawalo. Pero pumapatak din siya ng ikatlo ayon sa bilang ng propesiya, ayon sa, kunyari, sa Hosea, yung binasa ko sa iyo kanina, Hosea 6:2. Bubuhayin kami sa ikatlong araw. O, doon naman sa kay Jonas, Matthew 16:21, ikatlo yun. Hindi yun, walang kinalaman yung kalendaryo doon. Pero sa context na ng kalendaryo, pag bibilangin mo na yung kalendaryo, yung Sabado, yun yung natitirang Sabat. Nakabata yun sa Levitico 23:39, letra por letra, una at ikawalo, huwag kayo magtrabaho. Special Sabat yun. Boy, letra Yun pwede. yung natira. Boy, Kaya inalis dun sa Hebreo 4:5, 6, 7, 8, 9, 10. Inalis yung Sabat, pero may natitira pa. Ayun yung natira, una at ikawalo. Inalis yung ikapito sa Hudyo. Boy, letra. Ayun yun. Ika-clarify ko Sige. lang kasi banggit mo kasi kanina sa sa Mateo 28:1, yan ay may kinalaman sa kalendaryo, di ba? Kung tama ako. Oh, sa kalendaryo ng mga Hudyo, makikita mo diyan eh. O, kasi- Nakabase yan sa kalendaryo ng mga Hudyo eh. Tapos Ano ba yung kalendaryo ng mga Hudyo? Pag binatay mo sa Levitico 23:39, yung ikawalo dyan, basahin ko kalendaryo ng mga Hudyo to, okay na, Old bro. Testament. Kasi Binan mo, binanggit dyan, Kaya Bro, na lang muna, bilang. Zion, kasi tinanong mo eh. Kaya lang tol, pasagutin mo hindi muna to siya, bro. magtatagal. Hindi to magtatagal. clarification, may follow-up kasi Levitico. ako nun after. Yes, Oh, bro, may kasi follow-up ganyan yan, kami may follow-up kanina. yan. Bibigyan namin ng Ate naman, ha? follow-up. Babasahin ko
O, kalendaryo po ng mga Hudyo. Babasahin natin. O, ang Biblia Tagalog, 2001, King James Tagalog. Gayon din sa ika-15 araw ng ika-7 buwan, kapag inyong titipunin ang mga bunga ng lupain, ipagdiwang ninyo ang mga kapistahan ng Panginoon. Sa loob ng 7 araw, ang una, ayan at ika-8 araw ay Sabat. Kalendaryo ng Hudyo, may ika-8 bilang. Ano ika-8? Pagkatapos ng Sabat ng ika-7, edi ika-8. Ayon sa kalendaryo ng mga Ganon din kahit naman sa kalendaryo natin, magbilang ka, simulan mo ng 7. Pag natapos yung 7, anong kasunod nun? Linggo, ika-8 yun. Okay, bro. Batay sa kalendaryo ng mga Hudyo. Okay, bro. Kasi ang tanong ko lang naman, kasi dyan sa Mateo 28:1, di ba ang Sabat dyan na binabanggit ay unang araw ng Sanlinggo. Ayon din sa Gawa 27, di ba? Linggo. Hindi. Git mo rin naman Hindi kanina. yun yung Sabat yan. Yung Sabat na sinasabi mo, buong linggo yun. Yung Sabat na sinutukoy dyan, basahin ko na lang, tol, para di tayo mahirapan. ko lang doon sa Matthew ikawalang 28. araw. Kasi Basta mo, kung yung Sabat pagkatapos ng Sabat, babasahin ko to pagkatapos ng Sabat. Ano yung Sabat na pagkatapos? Di ba, ika-7 yan? Pagkatapos ng Sabat, anong sunod? inyo. Di ba ika-8? Ayon sa Levitico Oo, 23:39. bro. Nakuha ko naman, bro, na sa inyo yun. ay linggo yung Sabat. At sinabi, pagkatapos ng araw ng Sabat, edi Lunes. Sabi mo, ika-8 araw, muling nabuhay si Kristo. Ano ba yung ika-8 araw? Hindi Pagbibilangin mula Levitico Lunes, bro. 23:39, linggo. Mula Lunes, bro, pagbibilangin mo, kasi sabi mo, Hindi mo bibilangin yung kalendaryo. Lunes diyan. Kasi hindi naman kalendaryo wala naman sa kalendaryo ng mga Hudyo una Lunes. Ang una sa kalendaryo ng mga Hudyo, linggo. Kalendaryo Oo nga, ng Hudyo bro. ba tayan dito, tol? Oo nga, bro. Linggo nga. Di ba sabi bilangin mo. ang Sabat ay linggo? Mali. Di ba sabi mo, Ang araw ng Sabat, linggo? kinig ka, tol. Sabat din yung ika-8 at una, special Sabat yun. Pag binasa mo sa Levitico 23:39. Pero yung ordinary Sabat ng mga Hudyo, ika-7 yun. Diyan Inalis yun sa New mahihirapan. Testament sa Hebreo Kasi 4:4. maliwanag Kasi lang ganito, naman, bro. bro, eh. Wag Ganito lang ka naman, tumingin. Zion. Di ba araw na Wag ka linggo? tumingin sa Zion. Wag ka tumingin sa Gregorian Mahirapan ka calendar. Kasi pag Gregorian Sabi ni Boy Letra calendar, kanina kasi, wait lang, Zion. May explain lang yung ako. kalendaryo natin ngayon, yung Zion. Mateo 28. Ganon din naman sa kalendaryo Zion. natin ngayon eh. Oo. Zion, Hindi naman ganito, Lunes yung bilang dun yung in-explain kasi ni Boy Letra, yung Sunday dyan, sa kalendaryo ng mga Hudyo, unang araw. Oo, tsaka Yan ang ikaw unang araw ng Oo naman, bro. kalendaryo Unang ng mga araw. Hudyo. Oo. Oo. Ngayon, kapag bumilang ka pa ng 7 araw, ano yung ika-7 araw? Diba? Hindi kasi, Hindi Sabado. ang tanong ko kasi, Oh. di ba, 1 plus 7 yan. di ba? unang araw ng isang linggo, yung linggo, araw ng linggo. Mm. Mm-mm. Oh. Di ba, bibilang ng ika-7 pagkatapos ng Oh. araw ng Sabat. Di, Sama ang mo yung- sisimula ng sama mo yung bilang linggo. doon, Tama di may Lunes linggo. na yun, Papatak. bro. Hindi. Kasi Papatak ng... pagkatapos ng araw ng Sama Sabat mo yung linggo. Ay, sinimulan mo Lunes. Hindi. Pagkatapos, bro, hindi sabing bago. Pag sinabing bago, Biyernes. Pagtapos, Linggo. Basahin Yun natin. yun, bro. Basahin ko Mali Kasi yung ang calculation mo, pagkasabat, Zion. Pagkatapos, Diba? mainig ka sa yun. Pagkatapos Para may ni pattern Lunes. ka. Mainig ka sa yun, bro. Pagkatapos ng Sabat, ordinary Sabat lang to, tol. Hindi ito yung Sabat sa Levitico 23:39. Ito yung Sabat na Sabado na mga Hudyo. Ngayon, pagkatapos ng Sabat, di ba 7 yun? Merong ika-8 sa kanila. Mababasa mo yan sa Leviticus 23:39. Merong special Sabat doon. Hindi yun inalis. Merong natitira na sinasabi sa Hebreo 4 hanggang 10. Yun yung katuparan ni Kristo. Ibig sabihin yung creation. Ibig Una at sabihin, ika-8. parang double standard ang dating. Walang double standard yan, tol. Walang double Wag Hindi nyo naman, mo wag nyo Tapos minis. pag sa Katoliko ay Set linggo. comment. Set comment yan, ha? Strong nyo kami. Double Alam Sa ko lang standard. comment pa naman. kayo. Wala Yung double standard. kalendaryo ngayon, Bro, wag Kasi, mo, wag Hindi, mo kalendaryo gamitin ng mga mga Hudyo eh. Mateo 28:1, no? At sinabi din ni Boy Letra at nasa CCC, ang araw ng Sabat ay Sunday. Change to Sunday.
Kasi Sabat yan nga ang rin sabat yun. ng Basahin ko, mga ah. Kristiyano, Tanong ko, bro. Ako, Uncle Boy, para hindi siya after nalilito. Teka lang, Zion, bro. ganito, Zion. Ang tanong ko Kaya kasi, bro, sinasabing after pinalit, the day wait Sunday, lang, kasi yun Zion. yung sabat. Mute mo na kita, ha? Kaya tayo grade 1 dito So, sa ganito yan, Zion, para hindi mo kami may strawman, ha? Yung sinasabi nga namin na pinalitan, yun ay Christian Sabbath, hindi Jewish Sabbath. Yung linggo, Christian Sabbath na yan. Yung Saturday, Jewish Sabbath yun. Dahil hindi nga kami nagpapailalim doon sa tinatawag na Moses Cathedra, dahil meron kami Peter's Cathedra. No, hindi na kami Ang tinatanong nagpapailalim mo, bro, doon. Christian Sabbath. Kasi sabi Yeah. niya, ikawalong araw na Christian buhay Sabbath. si Kristo. Oo, kaya sabi ko kanina, di ba, Christian after Sabbath, ano yan eh? Sabbath, Sunday yun. Di ba? Acts 7 verse 20. Kaya ganito, Christian in Christian Sabbath explanation, using the Jewish calendar, papatak yan 8 days nga. From Monday, no, sabi doon, first day, Monday, bilang ka uli ng 7th day, papatak yan ng Sabado, at ang ika-8 day uli nun, Sunday na. Di ba? Okay, bro. So, yun yung sinasabing Christian So, binanggit Sabbath mo, bro. using, teka lang bro, yung sinasabing Christian Sabbath using the Jewish calendar, Jewish method. Ang ganda-ganda nga, araw Yes. ng simbahan bro eh. Kung ngayon na kalendar, Lunes. Kung bibilangin yun, Nagbabayad tayo sa ito. araw na nabuhay si Kristo, kung mula Lunes, Ba't mo sisimulan ng Lunes? Wala naman bilang simula ng Lunes yun lang eh. sa kalendaryo. never Hindi ganun, never bro. na bilang yung kalendaryo Lunes to eh. Sa kalendaryo natin, Linggo. Sa kalendaryo nila, Linggo. Kasi, Wala naman Lunes. Kaya nga bro, boy. Sa 10 utos yun. Bro, boy letra. na mag-i-start ng Argument Monday. ni Milan kanina. So, kung mag-i-start ng Monday, anong araw yung ikawalo na doon nabuhay si Kristo? Alam mo ba, Zion? Zion, aware ka ba na kahit ang Gregorian calendar, ang first day is Sunday? Aware ka ba bro? Man, sinundan Wala simulang yung Lunes. sinabi mo, bro, Nash. Hindi, Ikaw naman ang nagbanggit Hindi, sabi kasi ko, sabi ko, the first day from of Sunday, the tas bibilang ka uli, Lunes hanggang Sabado, so that is 7th day. Yung ikawalo, Sunday yun bro. Yun yung sinasabi ni Boy Letra, using the Jewish method. Kasi ang ginagawa nyo kasi bro, pang Pilipino lang bro yung calculations nyo eh. Kaya nalilito Yun kayo naman bro. yung paliwanag mo, bro. Simula Monday, bibilangin. Di ba? 7 days. Wag mo lang kayo ni-strawman, kaya nga nililinaw nga natin. Wag na kayo masanay mag-strawman bro kasi puro strawman eh. Eto ha, Pagtasan nyo yung Christian Sabbath. mag-stick kayo bro. Kasi Mag-stick kayo kung ano narinig yung ko, sagot bro, Nash, namin. Okay na, ito, ulitin ko ha para hindi ko magsisimula ng bilang Lunes. Ang Bro, ikawalong araw wag mo na Sunday. pilitin, bro. Wag Lunes mo na naman pilitin. yung 8 araw, Hindi, bro. hindi, Bro, ganito, wag mo na Angel. pilitin bro. Sunday, 7 Ganito days bro. yung Sunday. Bro, wag mo na Ganito, pilitin kasi Angel. strawman mo nga kami. Wag mo na kami strawman. Huwag Yung- kang ganyan. Bro, Nash, na Ganito Angel, starting ganito Angel. from the day- Ganito. Makinig ka muna tol para matapos na. Yung sinasabi kong bilang Sige, na simula sige mo lang. Lunes, pag bumatay sa 10 utos, hindi sa kalendaryo, ha? Pag bumatay tayo sa 10 utos, hindi sa kalendaryo, kasi wala naman sa 10 utos na bilangin mo ang kalendaryo, ang ikapito, ilaan mo sa Diyos. Hindi ganun ang context ng 10 utos. Ang context ng 10 utos, 6 na araw ka magtatrabaho, ang ikapito, ilaan mo sa Diyos. Ang bibilangin mo, hindi kalendaryo. Pagtatrabaho, ang bibilangin mo doon. Oh. Kasi hindi Kaya naman ang Diyos nakabakay Again, sa kalendaryo. post lang para Tingnan mo. maintindihan niya. Kaya kami, nag-start kami magtrabaho ng Lunes. Matatapos kami ng Sabado. Pahinga namin Linggo. Guess mo na bro. So, Okay yun na. yung sa 10 utos. Pero sa kalendaryo, hindi mo ganun Palakihan bibilangin. ako, bro. Palakihan Sige, ako, sige, bro. sige. Padaan ako. Palakihan ako, bro. Sandali ang ko muna. Kasi ang dalang problema sa kanila, ikapitong araw, nilagyan na nila kagad ng ng Monday to Sunday. Yan ang Hindi problema. sa 10 utos yun, hindi sa kalendaryo. Wala kasing araw yung ikapitong araw eh. Wala mo- naman araw yung kapitong araw dyan sa 10 utos. Eh. Papatakan kung Kaya lunes na o kayo linggo. magkwentuhan, bro. Hindi Maganda yung full argument. Wait lang bro. Sige, pabigyan Bigyan natin to. Pakinggan natin to. Sige, ano ba yan? Doon tayo sa full argument. Wag na yung, kasi yung Sige. kwentuhan, magugulo lang. Hindi naman
kwentuhan dito bro, nire-resolve Ano yun, na natin yung problema mo eh. Ito, oh. Doctrinal yun. Oh. Oh, pero kapag Doctrine. pagka mag-uusap sa Hayaan mo na bro. Okay na yan bro. Sige, tol, tuloy. Sige, tuloy mo na yan. Okay na yan. Sige, tuloy mo Ito, na yan. Sabi kasi sa CCC ninyo, ang ikapitong araw ay yung Sabat o Sabado. Kaso, yan ay napalitan, naging Sunday. Yes. Okay. Bakit? Relax Tanong lang. bakit? Relax lang ba? Tapos pamute si Ina. Medyo maingay yung background niya. Yan, thank you. So kung ang Sunday ay ikapito at sinasabi ng inyong CCC ikawalo yung Lord's Day, ano ang susunod na araw sa ikapito na Sunday? Ikawalo Sunday pa rin? Ganito bro. Okay, ito yung sagot namin ha. Gaya ng sinabi ni Uncle Boy kanina bro, using the Jewish method, no? Kung ang ikapitong araw, teka lang bro, timing ka muna. In-explain nga natin kung ano yung nababasa mo eh. Di ba? In-explain nga namin kung ano yung nababasa mo kasi nahihirapan ka. So, gamit nga yung Jewish method, no? For example, ano ba ikapitong araw ng Hudyo? Ang ikapitong araw ng Hudyo, Sabado. So, ikawalong araw, di linggo, o kaya ikaunang araw, linggo. O, di ba? So, papatak siya ng ikauna o ikawalo. Di ba? So, in Jewish method. Ngayon, bilang tayo, unang araw, Sunday. Tapos, bilang ka ng 8. Mauwi uli siya ng Sunday. That is Jewish method. Ngayon, kung gagamitin mo naman yung Sabat para doon sa 10 utos, no? Pag-o-observe na yon, ibig sabihin, pag-o-observe ng Sabat, linggo pa rin siya papatak. Bakit? Kasi ang observe namin ng Sabat, Sunday, dahil si Kristo nabuhay ng Sunday. Kaya nag-start kami magtrabaho, Monday, no, to Saturday, and then Sunday, Sabat namin dahil si Kristo, siya yung tinatawag na bagong nilalang. No? Kaya ang Sabat namin, Sunday. Di ba? Kaya, kasi si Kristo nabuhay ng Sunday. Ang ganda kaya niyan, bro. Ang hirap tibagin, bro, promise. Ang ganda talaga. Yung sinasabi ko, meron ngang special Sabbath sa Old Testament na Levitico 23:39 na hindi ito yung ordinary Sabbath, no? Na itinapat ng una at ikawalo. So hindi siya kasama sa inalis kung mapapansin mo kasi sinabi may natitira sa Old Testament. So kaya nga sinabi inalis, 'di ba? Sabi sapagkat sa isang dako ay sinabi niya ng ganito tungkol sa ikapitong araw. At nagpahinga ang Diyos ng ikapitong araw sa lahat ng kanyang mga gawa. Ito yung old creation. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi papasok sa aking kapahingahan. So hindi nila natupad, no? Walang nakapasok doon sa langit. Walang nakapulpil ng Sabat. Kaya't yamang nananatiling bukas para sa ilan upang makapasok doon at ang mga pinangaralan ng magandang balita ng una ay hindi nakapasok dahil sa pagsuway o magandang balita ng una, o Old Testament. Siya ay muling nagtakda ng isang araw. Ngayon, pagkatapos ng ilang panahon ay sinabi sa pamamagitan ni David, gaya ng sinabi ng una. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, si Kristo yon, huwag ninyong pagmamatigasin ang inyong mga puso. Sapagkat kung sila ay nabigyan ni Josue ng kapahingahan, hindi na sana nagsalita ang Diyos tungkol sa ibang araw pagkatapos ng mga ito. Di ba may iba pang araw na sinasabi ang Diyos? Kaya't may natitira pang isang pamamahingang Sabat para sa bayan ng Diyos. May inalis pero may natitira pa. Sa Para bayan kay ng Kristo Diyos, yun, hindi para kay Kristo. Si Kristo kasi bayan yun, ng Diyos bro. nga kami. Kami nga yung bagong bayan ng Diyos. Si Kaya Kristo nga, kapahingahan. yung Siya yung isa pang Sabat, bro. araw yung natitirang Sabat, para kanino yon? Kay Kristo o sa bayan ng Diyos? Hindi para kay Kristo, para sa tao yun. Si Kristo ang Sabat. Siya nga Si magbibigay Kristo ng nga yung kapahingahan. Sabat. Si Kristo ang Si Kristo yung Sabat. Sabat, eh. tol, hindi si Kristo pa sa Relax Sabat. lang. Relax lang. Ang usapan natin, bro, kasi ito yung binabasa ninyo eh. Pakita ko sa inyo yung Nabasa ko na nga. Wait lang. Yeah. Ang binabasa Kaya ko mo yan, kasi, Bidang, bro, kaya mo yan.
Oh, hindi, wait lang. Ang binabasa nyo kasi bro ay Book of Hebrew 4:9. Ang binabasa nyo Hebreo kasi 4 hanggang 9. ito ang Buo binabasa ninyo. May natitira pang isang sabat, isang pamamahingang sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ng Diyos, Ito ay para sa bayan ng Diyos. Ang usapan natin, Kami yan, bayan ng Diyos. Basahin ko. Sige, Hindi, tapusin mo kasi, yan. hindi yan ang usapan, bro. Ang Ano yan, usapan, tapusin mo na. Hindi, bro. Ang usapan, Kristo. Ayan, of Christ. Usapan, Of Christ. of Christ. Resurrection of Christ yung tinutukoy dyan. Ang tawag kasi Kaya dyan, nga, ang usapan, Christ. hindi naman, Sige, tapusin mo, Angel. Tapusin mo na. paglilinaw ha, paglilinaw lang. Yung kasi binabasa ninyo, bro, ukol sa bayan ng Diyos. No, hindi yan ang usapan. Dito tayo. Kristo usapan. Ngayon, ang pinaka main argument lang naman simple lang Sige. Simple math. Di ba? Yes, Seventh day, Sabbath. That is Saturday. Kaso sa sisisi ninyo, naging Sunday kasi pinalitan. Ano yung tanong mo, bro? Sa madalit Tanong ka sabi, na, haba eh. relax lang. Sa madalit sabi, ang Sunday ay siyang ikapitong araw. Di, ang ginagawa Diba? mo, bro, hindi ka na nagtatanong, bro, nagre-rebat ka na. Magtanong ka kasi. Question. Yeah, Question. yeah, Sagutin ninyo concern ng diretsyo. Sagutin ninyo ng diretsyo. Kung ang 7th day, noon ay Sabado, naging Sunday, ano naman yung ikawalong araw? Sunday pa rin? Sunday pa Sunday rin yung pa rin ikawalo? nga. Ang Sunday, ikapitong oo. day? Sunday, Ata, oh. ako na. Sasagutin ha. Uncle Boy, ako muna bago ikaw. Sige, Hindi lagyan mo, mo Angel. talata mamaya. Using the Jewish method. No? Using the Jewish method. Pakinig ka muna ha. Turo mo yung daliri mo. Bro, gamitin mo yung kalendaryo. Dali, turo mo yung daliri mo. Gusto ko yan, magamit yung daliri mo. Ang CCC kasi, ang... Ay, teka lang, Zion. Yung lang, bro, Zion. Zion, saglit lang, sasagot lang muna kami. Turo mo yung Sunday, bro. Sunday. Yan. In a Jewish method, no, yung sinasabing ikawalong araw, no, Sunday, yan yung sinasabing first day, no, in a Jewish method. Ngayon, babasa tayo ngayon uli, no? Monday, turo mo yung daliri mo. Ikauna, ikalawa, ikatlo, Tuesday, Wednesday, ikaapat, no? Kalima, ika-anim, ikapito, yung Sabado, balik ka na Sunday, ikawalo. Tingnan mo yung 8, yung number 8. Kita mo to sa number 8. Dahil sa baba. Tingnan mo yung number 8. Sunday Number 8, yun. bro. Number Ayun, 8, no? oh, Eight. number... Sakto yung February. Alinaw, bro. Sa madalit sabi, bro, Nash, yung Sunday, naging first day. Ayan, no? First Birthday yan. First day talaga yan, Sunday. Teka lang, bro. Sumasagot pa kami, bro. Teka lang. Sinasagot ko pa yung tanong mo kanina. Pagbigyan na kayo, eh. Teka lang. Sinasagot ko pa yung tanong mo kanina, bro. So, in a Jewish method, no? Yun yung sinasabi ni Uncle Boy kanina, yung binabasa niya sa saya. Ngayon, kung gagamitin naman natin yung sinasabing 10 Commandments na observe the Sabbath, no? Mag-o-observe kami Basahin ko. yung Sabbath. 10 puntos. Basahin mo na 10 puntos, Angel, para may batayan tayo. Exodo 20. Exodo 20. Bro, dito tayo sa numbering. 10 puntos meron dito. Hindi, Sabat to. Walang sinabing kalendaryo sa Sabat to. Walang kalendaryo yan, bro. Walang kalendaryo. Basahin ko, ha? Ito yung batayan. Wait lang, Teka bro. lang. Ayaw. Wait lang. Ba't mo kami pinipigilan? Sasagot nga Ikaw kami. kanina hindi ka namin midan tinigilan ha. Basahin ko, ha? Ito, ha? Exodo 20, talatang 8 hanggang 11. Sabi, alalahanin mo ang araw ng Sabat, no, upang ingatan itong banal. May sinabi bang kalendaryo dito? Basahin ko, ha? 6 na araw kang gagawa o magtatrabaho. 6 na araw. At iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. Ngunit sa ikapito ay araw, Sabat sa Panginoon. Ibig sabihin, kapahingahan ng Panginoon. Itatalaga mo sa Panginoon. Uncle Boy, Bilangin mo. bilang Kristiyano, no? Ang Sabat natin linggo, no? Kaya ang trabaho natin, no, mula Lunes
Hanggang Lunes Sabado. bilang. Oh, Lunes. Uncle, tutok mo lang yung daliri mo, Uncle. Kailangan ko yung daliri mo. Uncle Midan. Uncle Midan, kailangan ko yung daliri mo. Pakitutok uli. Mas maganda sana pag nag-manicure. Ito na lang, tol. Ako naman, tol. Ako naman. Sige. Ayan. Tuturo. Trabaho. Kailan tayo magtatrabaho? Ayan ha. Trabaho. Uncle Midan. Trabaho. Ayan ha. Dito tayo. Lunes. Unang araw, bro. Ng trabaho namin, ng trabaho. No? Hindi, ikalawang araw, Tuesday. No? Ikatlo, Wednesday. Ikaapat, Thursday. Ikalima, Friday. Ika-anim, Saturday. Ikapito, Linggo. Oh, yun. Kaya sabat namin, Linggo. Kasi sabat sa Panginoon yan eh. Yan ang pag-observe. Observe yan. Pero pag tinutok mo dun sa 8, sinasabing 8-day Sabbath. Sa kalendaryo yun. Oo, sa Jewish method yun, bro. Ito naman, ito yung pag-observe namin. Way ng pag-observe naman ng Sabbath. Ayan. Kaya mo yan, Uncle Midan. Ito na, sige. isasagad ko na to. Sasaid ko na. Ito, papayta sa inyo. Pag sinabi sa 10 utos, Sabat sa Panginoon, so si Jesus, meron din tawag ditong Lord's Day. Kasi Sabat sa Panginoon niya, ibig sabihin araw ng Panginoon or pagmamay-ari ng Panginoon. Pag sinabing pagmamay-ari ng Panginoon sa Revelation 1:7, Revelation 1:10, kunin mo ngayon tong tinatawag na Koryaki. Koryaki Himera. Koryaki ha. Oh, Koryaki Himera. Oh. Ayan na. O, copy. Yan, no? Copy yan ha. Koryaki Himera. Punta tayo sa Google. Ito, hindi bias to guys. Google lang, no? Google Translator lang to, no? Ayan ha. Greek to English. Atinan nyo. Peace. Ayan. Sunday. Sunday yan. Letra for letra yan sa Revelation 1:7, Revelation 1:10. Lord's Day, Sunday. Rest Day, Sunday. Para rin yan sa Acts 20 verse 7. Ayan. Ayos. Kalinaw niya. Pero maraming salamat, Uncle Midan, sa question mo. Maganda. Ano yun? Tapos na. Naghintay ako sa inyo. Nagpapasalamat lang kami. Kasi dahil sa question, nagpapasalamat lang ako, Uncle. Pinasasalamatan ko lang si Midan kasi dahil sa mga tanong ni Midan, nalalahad ng katotohanan. Oo. Nasa concept mo, Uncle, no, na natututo yung mga... Mamaya na yung kwentuhan ninyo. Wait naman sa kanila po, Uncle Midan, kasi bababa na ako, may pupunta na ako. Uncle Midan, Boy, kung yung simpleng unang araw ay siyang ikawalong araw, nalilito na sila, paano pa kaya pag idagdag natin na yung Sunday din, yung ikatlong araw, di ba? Ayun nga, ikatlong araw yan. Mas mahirapan din. Jewish reckoning time yan. Baka sabihin nila, paanong yung unang araw, naging ikawalong araw, saka ikatlong araw, pero saka na yan. In a Jewish reckoning time yan, mahirapan ka dyan. Bro, Nalalaki. mga bro, wait lang mga bro. According sa aral lang ay simula sa sinabi ni Midan kanina, kapag yung unang araw Sunday, Martes namatay sa kanila si Kristo. Nabuhay, Martes nabuhay si Kristo para sa kanila. Bigyan niyo rin ako ng mahabang oras mamaya. Bigyan mo. Dito ganito, Uncle Midan, hindi ka namin naaway. Pero ang trabaho mo dito, gaya nga ng sabi natin kanina, magtatanong ka lang, hindi ka magpapaliwanag. Anong tanong mo, bro? Bawal na ako magpaliwanag. Hindi kasi di ba, tinanong ka namin. Kasi kung magpapaliwanag ka, magtatanong din kami sa'yo. Di magpe-premise ako. Para magtanong. Ganito yung Midan. Para magtanong. Sige, sagutin yan. Sige, para magtanong. Ikaw na lang muna bala, Uncle Boy. Sige. Patanong yan ha. Premise. Binilang nyo kanina to, and according to number, ang Sunday ay naging first, kaya nabilang ninyo yung Sunday as ikawalo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kaya yung Sunday nagiging ikawalo.
Pero balik tayo sa official doktrina ninyo. Official doktrina ninyo. Ayan unang araw ba ang Sunday? Ang sabi ng CCC ninyo, ikapito. Yun yung naging Sunday. Balik tayo dito. Kung ang Sunday ay mismong ikapito, ano yung ikawalo? Sunday pa rin ba? Ganito, bro, no? Yan ang sagutin ninyo. Kasi Okay, nasa Sa aklat. Medyo sa aklat. Uncle Tingnan mo yung Boy. aklat. isang minuto. Uncle Boy, Wala pa Sa isang aklat. minuto. Uncle Boy, Tingnan mo Wala na may pa aklat, isang Angel. minuto. Tingnan mo yung aklat niya. Ipakita mo yung aklat. Wala Angel, pang mo isang dyan. minuto. Relax lang kayo ba? Relax lang. Di ba ba? tatanong ka. Wala pa Ano ba ka makakabay ang tanong? Sige, sige. Matapos na natin. Relax lang ba? Sige. Chill lang. Okay? Balik tayo doon sa doktrina ninyo. Huwag din yung putulin yung momentum kasi, bro. Hindi naman pinuputol yung momentum. Kasi yung nangyayari, bro. Ginagamit mo yung... Mamaya na. Wag mo muna kasi... Bro, kasi yung trabaho mo magtanong, sabi mo kasi tinanong kita kanina, ano ba, tatanungin ka ba namin o yung ginagawa mo, tanong rebat yung ginagawa mo eh. Wag ka muna mag-rebat, magtanong ka lang. Premise. Ang haba naman. Sige. Ulitin ko from the start kasi pinutol ninyo eh. From the start, nabilang ninyo na ang Sunday ay tumugma ng ikawalo dahil yung Sunday ginawa ninyong una. Kaya tumugma na yung Sunday ay ikawalo. Ano sabi ng doktrina ninyo? Argument. The seventh day is Sabbath, that is Saturday. Pero, ginawang Sunday. Sa madalit sabi, ikapito ang inyong Sunday. Ako sasagutan ka na. Okay Tanong. Hindi pa. Sige, tuloy. Hindi pa. Tuloy. Natural, hindi pa. Tanong. Kung mananatili kayo na ikapito ang Sunday, kung ang ikawalo ay Sunday pa rin, tignan nyo Sunday pa rin, di ba dapat ang nakalagay na dito, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, ganon. Ano yung tanong mo? Ito ang magandang tanong sa inyo. Saan sa Catechism of the Catholic Church ninyo nakasulat na yung Sunday ay first day? Yan ang sagutin ninyo. Saan sa Catechism of the Catholic Church ninyo na yung Sunday is first day? Kasi ganyan ang ginawa ninyo sa calendar para makuha ninyo na ikawalo rin ang Sunday. Sagot. Ano yung Catechism of the Catholic Church? Tignan mo yung referensya mo, Medan. May referensya dyan. Exodo 31:15. Bro, ang tanong, Babasahin ko Sunday is first day. Kaya punta ka muna sa ano, tol. Punta ka muna sa reference mo. Pasuyo. Bro, wait lang. Hindi niya kasi magets, bro, kasi akala niya Bro, sagot. CCC number. Ganito. Pakita mo muna yung reference mo. Paano ko sasagutin? Nakasarado na yung reference. Pakita mo yung reference. Andiyan na yung sagot sa reference mo. Ano ba yung pagbilang yan? Tingnan mo. Pakita mo yung reference mo. May Yung nakasulat sinasabi mo. ba dito sa pinakikita ko, ang Sunday ay first day? Kaya nga, pakita mo muna. Yan sa binigay mong sa binigay mong verse dyan na pinagtatalo yung batayan ng verse na yan. Walang ganyan, bro. Ang tanong, Ayun ang Exodo 31:7. Ngayon, Hindi, babasahin bro, ko yung ang Exodo 31:15 pala, 15. bro, Babasahin ko, ang tanong, saan sa Catechism of the Catholic Church, ang Sunday ay first day? That is the question. Sagot. Binigay mo na nga yung ginagamit diyan, Exodus Sige, saan mo 31 nabasa? verse 15. Ito nga yung sagot nasa Bible nga kasi nga yung reference diyan dapat Hindi, bro, kasi yun sa dyan yung CCC reference, hindi mo ninyo binasa ang yung reference tanong. Babasahin ko yung reference. Sa Pamanig ka. Catechism ninyo ang tanong. Bible sagot ko nga eh. Ikaw pa mamimili ng isasagot ko? Ano ba naman to? Ako mamimili ng isasagot ko. Makinig ka. Ang binigay na cross parallel niyan, hindi CCC.
Ang binigay na cross parallel niyan, Bible verse, dapat pinuntahan mo, hindi kalendaryo. O ang binigay diyan, Exodo 31:15. O basahin ko ha. 6 na araw na gagawin mo ang gawain, subalit sa ikapitong araw ay Sabat. O, hindi nga kalendaryo yung binatayan diyan sa verse na yan. Binabatayan din diyan yung 10 utos. So pag 10 utos ang babatayan sa Old Testament, bibilangin talaga yan ang una, linggo. 'Di ba? Yun yung sa bilang ng sa Old Testament. Pero sa New Testament, ang bilang na ng starting point nun ng Exodus 31 verse 15, ang bilang na nito namin, simula na to ng Lunes para maging ikapito. So yun yung reference diyan. Oh, saan sa Catechism of the Catholic Church na yung first day ay Sunday? Saan mababasa? Meron. Sahin ko. Sige, Catechism of the kaya Catholic yan Church. ang kanina pang tanong. Ang Ito, Sunday, Yung Sunday, ay first day? Ito, sa CCC paragraph 2174. Oh, Basta yung mga basa. paninong buklat. Babasa tayo CCC, yeah. CCC paragraph 2174. Oh. Saan ba yan? Ito. Jesus rose from the dead, no? On the first day. First day, which is Sunday. Referring to Sunday. No? Because it is the first day, the day of Christ's resurrection, recalls the first creation. Because it is the 8th day following the Sabbath. Yan, nandito. Yun, 8th day. Una, pero ikaw ano? Di ba? 8th day. Sakto. Galing, sakto na sa CCC, no? Pitin tayo sa CCC. Ang galing dia. So, yan, linaw naman nun, bro. First, In other words, ito, bro. Bro. Teka lang, sinasagot ka pa namin. Ang CCC haba yan. nga ng premise mo eh. So, nasa CCC namin. Ang susunod ako, sisisi nila. Wait lang, Uncle Magic, wait lang. So, binasa natin yung CCC, no? Tapos, nabasa yung Kuriake Himera. Ito, babasahin natin. No? Yung Kuriake Himera. For Christians, it becomes the first of all days. The first of all feasts. The Lord's Day. No? Yung tinatag na He Kuriake Himera, Dies Dominica, Sunday. Letra por letra, bro. First day is the Sunday, which is the 8th day. It is also the 7th day of the Christian. Ano yan, Domingos? Domingo, ibig sabihin, pagmamayari ng Diyos or ng Lord, So, Lord's Day. paano ngayon yan, Uncle Midan? Nasagot namin, letra por letra. Basahin mo, para rin dyan sa Acts 20 verse 7. Ang lino mo. Kayo? Follow na. Nasagot. Midan, laban lang, Midan. Kaya pa yan. Mag-send comment muna kayo lahat. natin. Bro, Midan, nasagot ba o hindi? Nasagot ba? Huwag ka susuko, Midan. Laban lang. Sabagay, ang laban. ambag lang ni Nato at saka detective, ganyan eh. Ay, hindi. Sinicheer na nga kita. Ayaw mo pa. Binibigyan kita ng lakas ng loob. Laban Sige, lang. sige, Hindi ko kailangan yung ganyan. tayo, hindi naman. Sige, mga Uncle, ganito. Pagbigyan natin si Midan, wag natin siyang tirahin. So, ibigay natin sa kanya yung respeto na hinihingi niya. Sige, Midan, go ahead. Ngayon, dito Pero, sa... teka lang, Midan, ha? Wait lang, sorry, before ka mag-proceed. Nasagot ko ba yung tanong mo? Sabi mo, saan sa CCC? Ha? Ito sa... Teka lang, nasagot ko ba yung tanong mo? nasagot ang tanong mo kontra doon sa 2-1-8-9. Teka muna. Teka lang, bro. Di ba ang tanong mo kung nasagot? Ulitin ka na yung tanong ko, ha? Kasi sabi Nasagot mo, mo yung tanong ko kontra sa 2-1-8-9. hindi naman CCC siya 2-1-8-9. hindi naman siya kontra doon, bro.
Bro, Hindi ganito bro, kung nasagot mo yung tanong ko, sagot. kasi Nasagot bro, mo yung tanong ko, bro, kontra sa CCC 2189. hindi siya kontra doon bro. Kasi ang ginagawa mo bro, May conclusion ko na ini-strawman yan. mo kasi. Next Hindi, kasi follow-up ganito, bro. question. Wag mo naman follow-up kasi question. i-strawman kasi yung CCC namin. Kaya talaga nasanay Hindi. sa Wala strawman. naman na. Paano ni Strawman? Word for word ang pagbabasa. Relax Sige, lang ba? tanong ka na lang ulit. Tanungan na lang. Kaya nga, Tanong ka ulit. Dali. Maganda yung tanungan eh. Jesus rose from the dead on the first day of the week because it is the first day. The day of Christ's resurrection recalls the first creation. Because it is the eighth day following Hindi. the Sabbath. Teka lang, saglit lang. Sige. Ang first day daw, Tuloy mo. following. Okay lang sa baba oh. Di ba magtatanong ako? Oo nga, tuloy mo muna para Relax. para hindi mo may strawman yung CCC namin. Relax lang. Mamaya na yung pambira. Side comment. Teka, wala naman akong side comment para lang sabi ko, hindi may strawman. O mamaya mo na sabihin yan after me para maging maayos. Okay ka ba doon? Okay. O, di quiet ka muna para maganda usapan. Sabi dito sa Catechism 2174, Jesus rose from the dead on the first day of the week because it is the first day. The day of Christ's resurrection recalls the first creation because it is the eighth day following the Sabbath. Tanong, sabi, ang ikawalong araw daw ay sinundan daw o ang Sabbath sinundan, yung Sunday, that is the first day, sabi dyan sa catechism ninyo, sinundan daw yung Sabbath, which is the Saturday. Tama? Bunta tayo ngayon sa 2189. Ulit ha? Ulit. 2189 tayo. Susunod. Yung first day, sinundan daw yung Sabbath. Balik tayo sa 2189. Ang Sabbath ay ikapito. Doon naman sa 2174, ang para sa inyo, 2174 nasaan na? Ayan. 2174, first day. Tanong, alin sa dalawa ang tama? 2189 na yung inyong Sunday ay siyang ikapito? O yung nasa 2174, yung Sunday ay first day, alin sa dalawa ang tama? Parehas tama yan. Pag binasa mo sa Levitico, ulitin ko ha, Levitico 23:39, Sabat din yun. Yun yung special Sabat na tinira doon sa Hebreo. Babasahin ko ha. Levitico 23:39. Sabat din yan. Yan nga yung natitirang Sabat eh. Gayon din sa ika-15 araw ng ika-7 buwan kapag iyong tinipon ang bunga ng lupain, ipagdiwang ninyo ang mga kapistahan ng Panginoon sa loob ng 7 araw. Ang una at ikawalo ay Sabat. Ayan Sabat din yun. Yung una at ikawalo. Teka lang, Uncle. Basahin mo yung talata. Uncle Midan, pwede bang pakibuksan mo yung camera mo, Uncle Midan, tapos pakitutok. Kailangan ko yung daliri mo, Uncle Midan. Itutok mo yung daliri mo doon sa kalendaryo. Tapos may papabasa ka kay Uncle Boy. Uncle Midan. Uncle Midan. Ayan. Tumay talaga si Uncle Midan ko eh. Ulitin natin. Pakibasa nga, Uncle. Pakitutok nga. Saan ulit ha? Pakitutok yung daliri mo sa una. Ito yung special Sabat eh. Pakitutok, Uncle Midan, yung daliri para makita ng mga manonood. Letra por letra. Gayon din sa ika-15 araw ng ika-7 buwan kapag inyong tinitipon ang bunga ng lupain, ipagdiwang ninyo ang kapistahan ng Panginoon sa loob ng 7 araw.
Ang una at ikawalo ay araw ng Sabat. Ayan. Ayun na. Una. Kanina tinutok mo, di ba? O, tas ikawalo. Yung pa rin yan eh. Tapos ganito. Yan yung sinasabing Jewish reckoning time. Yan yung Jewish reckoning time. Pero in a Christian method, no? Kapag magkakandak ka na sinasabing observing the Sabbath, no? Ang paggamit mo naman, Sunday as the Sabbath, seventh day for observing it, no? Para mag-observe ka ng Sabbath, Sunday. Kasi si Kristo nabuhay ng Sunday, no? Ito yung sinasabi pag-observe ng Sabbath, no? Kaya mag-i-start ka ngayon, magtrabaho ng Monday, matatapos ka ng Saturday, at ang ikapitong araw mo para pangilin, no? Ipangilin eh yung Sunday, no? Yung tinatawag na Koryaki Himera. O yan, Sunday yan, bro. Dali-dali lang naman, ano? Dali lang computing yan. Dali lang Kasi pag binasa mo yung ito, dagdagan pa natin Actually, madami talagang angle yan eh. Pagka paano natin gagawin na Sunday ay ikatlong araw naman hanggang eh. O ikatlo patungkol yan sa pagkabuhay. Kasi hindi naman malimitahan ng ang Diyos ng kalendaryo. Ngayon, pag binasa natin yung I think Galatians 6 verse 14 to 15 Pero Colosas 11:12. Sabi ko magpaalam muna ako, Uncle Baba muna ako. At Sige, kayo muna, i-end. Uncle Detective. I-end ko na rin Tol kasi gabi na, natutulog na yung bata dito. So last na verse na to. Colosas 2:11 hanggang 12. Basahin natin to Sa kanya ay tinuloy din naman kayo ng pagtutuling hindi gawa ng kamay ng tao sa pamamagitan ng hubad ng katawan sa pagtutuloy kay Kristo na inilibing kayong kasama niya sa bautismo. Kayo rin naman ay muling binuhay kasama niya. 'Di ba? Kasama niya tayo sa pagkabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya at kapangyarihan ng Diyos, muling bumubuhay sa kanya mula sa mga patay. So kasama tayo sa pagkabuhay ni Kristo. Iyon yung parallel doon sa Hosea 6:2. Sa Hosea 6:2, yun yung ikatatlong araw na bubuhayin din tayo. Yung pagkabuhay ni Kristo, yun yung new creation. Kasi glorified body yun panganay siya 'di ba? Siya yung first fruit, 'di ba? Basahin natin yung Hosea 2:6. Kasama talaga tayo sa pagkabuhay ni Kristo. Hosea 2:6. 6:2 sabi dito, pagkatapos ng 2 araw ay muli niya tayong bubuhayin sa ikatlong araw. Ibabangon tayo upang tayo'y mabuhay sa harap niya. So yun yung fulfillment, kasama kami sa pagkabuhay ni Kristo, at iyon doon niya kami bibigyan ng kapahingahan sa pagkabuhay niya. Mababasa mo yan kasi siya yung Sabat kaya hindi mo pwedeng ialis yung Sabat, no? Kasi si Kristo mismo yung Sabat, Mateo 11:28-29. So guys, salamat ang Elmedan mag-end na ako. Teka lang, may follow-up pa. Last question. Sige, last. Last question. Dito sa Catechism, CCC ninyo 2174, ang first day ay Sunday. First day Sunday. Ang first day, word for word. First day is Sunday. Yan ang sagot ni Nash kanina, di ba? First day is Sunday. Dito naman, ang ikapito ay Sunday. Word for word Ngayon, paano mo makukuha itong doktrina na yung Sunday ay ikapito? Paano? Siyempre, dapat ang gagawin ninyo, yung Monday ang magiging una. Tama? Para makuha mo na yung Sunday ay ikapito. Balik tayo sa 2174. Ano nga uli yung first day? Monday ba o Sunday? Sabi dito, sa 2174, ang inyong first day ay yung resurrection ni Kristo. Sunday. Teka lang, para lang maging malinaw sa inyo mga nanonood. Balik tayo sa kalendaryo na may 1. Ayan. Kung
sa doktrina ninyo sa CCC, ang Sunday ay ikapito. At una, puntahan natin ngayon yung doktrina ninyo. Para makuha yung Sunday na ikapito, dapat mong bilangin na yung Monday ay una. Ayan. Dapat mong bilangin na yung Monday ay first day. Ito ngayon tanong. Ano saan mababasa sa Catechism of the Catholic Church na yung Monday naman ngayon ay first day? Yan Hindi, ang katanungan. ginamit na, ang sagot ko, Tol, ang ginamit na reference dun sa binasa mo, pababasa mo yung Deuteronomy tsaka Catechism Exodus of the Catholic ba? 31:15. CCC. May eksaktong reference yung kinukot mo diyan, basahin mo. May eksaktong reference. Ang reference diyan Bro, hindi. sa Wala Exodo. doon ang tanong, bro. Ang tanong, Tignan mo. Andiyan yung tanong eh. Tignan mo. Basahin mo yung, pakita mo yung aklat. ang Tignan mo tanong yung aklat. ito ha, pakita ko uli ha. O, ayan o. Dito sa Exodus 21 yan, no? Exodus 31:15, no? Ayan, no? Basahin mo. Ayan, no? Exodus 31:15. Yan nga yung eksaktong reference nung ano na yan. Kaya nga, 2190 bro. tsaka 2189. Kaya nga, Di ba puntahan natin yan? Basahin natin. O, Exodus 31:15. O, kalendaryo ba yung ang tanong- binatayan dyan? Di naman. hindi bro, ang tanong bro, para makuha mo kasi na ikapito yung Sunday, dapat mag-start ka sa Monday. Yun ang magiging first. Kaso nga lang, sa CCC ninyo, 2174, ang first day ay Sunday. Ayan o, first day ay Sunday para sa inyo. Kaya hinahanapan kayo, yun ang katanungan, saan mababasa sa aklat na ito na ang Monday ay first day? Yun ang tanong. Ah. So gusto mong makita sa CCC na. Kahit di naman CCC yung ano dyan. First day. Ah, di punta tayo sa CCC. Teka, puntahin sige. ko yung notes ko ng CCC dito. Oh. At kasi Bible sana eh, para mabilis eh. Search ko lang yung 10 commandments dito. Wala kaya may sagot bro ah. Monday, first Ito. day, CCC. Monday, first day sa CCC. Ah, Oh, kasi, basahin natin linaw ha. eh. Sabi ng CCC ninyo, yung Sunday ikapito. Tapos, yung isa pang sagot ng CCC, ang Sunday ay first day. Eh para makuha mo na ikapito yung Sunday, gagawin mong first day yung Monday. O, anong paragraph number sa Catechism of the Catholic Church na yung Monday, first day? Yung Monday, first day, tatapat sa CCC. Pupunta tayo dyan. Yung binasa ni Nash kanina. Ito nga sabi dito bro, yung binasa Sunday ni Nash nila kanina, ito. Tol. Oh. Yung binasa ni Nash kanina, 2174. Oh. Ngayon, pag tinignan mo sa 2175, Oh. ang magiging bilang na doon, Lunes. Tignan mo ha. Basahin natin dito. Mapupunta na siya ng Lunes eh. Kasi magiging celebrate na niya pati doon sa 2176. Tanan eh. 2171, 2176. Basahin natin dito ha. Sunday is expressly distinguished from the Sabbath which is follows chronological every week. Ayan o. So Sunday na yung madi-distinguish namin na Sabbath. So pag binilang mo na Sabbath yung Sunday, ang uunahin mong bilangin dyan, yung Lunes. Kasi 7 days. Yun nga ang tanong eh. bro. Ayan o, week Yun yan o. ang tanong. So, Saan mababasa Ito na yun. sa CCC yung Monday, first day? first day na nga kasi nga, nung nireplace yung Sabbath ng Sunday, na-replace din yung unang pagbilang, magiging Lunes na yun. May Based mababasa doon sa ba o CCC. wala? Meron nga, 2175 Sige, tsaka anong paragraph number sa CCC
na yung Monday, first day. Babasahin natin na 2175. Sunday is distinguished from the Sabbath. Kapag sinabing Sabbath, which is follows chronologically every week. Yun yung pagbibilang kada linggo. So pag Walang binilang Monday mo yung dyan, Sunday Sunday, ang nabasa mo dyan. Sunday kasi yung ano dito, yung highlights. Pero sabi Monday- diyan, yan na Monday yung nga makinig ka hinahanap muna. sa'yo eh. Chronological nga to, every week. Bibilangin mo every week yung Sunday na ikapito. Ang reference dito, 10 utos, Sabat. So pag binilang mo, Lunes na yan. Nasagot ko pa rin ito. So, Basa ano ba, basa? na, Oh. binigay ko na nga, CCC 2175, na highlights yung Sunday into Sabat. So pag binilang mo yan, sisimulan mo ng Lunes. So walang nabasang Monday. Kasi nga, pag bibilang na yon, doon na yung Wala, nakapatay walang sa nabasa pagbibilang mo. Monday. May mababasa yon Ano sa ba yan? pagbibilang. Ang yung ikatlo? Yung pinag-usapan niyo ba ikatlo? Hindi. Kasi, Walang Gusto nabasang niya si Monday. Angel, ganito, gusto niya si Angel, sa CCC, yung pagbilang ng 7 araw, Sunday na lalabas, hindi binigay ko yung CCC 2175, di ba 74 yun sa'yo? Sa May 75, nabasa ito ka ba, yung fulfillment ng Sabat. Ang topic dito, Sunday fulfills the Sabat. Siya yung kasi katuparan ng Sabat. yun yung sa Old sinasabi Testament. namin, Uncle Medan. Huwag mo nang huwag mo nang i-strawman yung Fulfillment nga ng Sabat. Ang kinukot dito ng CCC, 10 utos. So, pag binilang mo yan, chronologically, bibilangin mo, simulan mo ng Lunes. Honestly, Medan, nasasagot ka kasi. Ang nangyayari kasi ginagawa mo, moving the goalpost, bro. Oh. So, Hindi, bro. Uncle, magpaalam na ako, Uncle. Pero salamat Kaya, sa ano, pinili mo. Kasi para Salamat sa... mag- Teka lang, Uncle Medan. yung Uncle Sunday, Medan, ang Tutulog Uncle na. Medan, wait lang. Uncle Medan, wait lang ha. Uncle Medan, wait Tutulog na lang. ito. Hindi bro, walang Teka lang, Uncle Medan. Magpapasalamat lang ako, Uncle Boy. Magpaalam na ako at bababa na ako. Uncle Medan, thank Sige, you sa sige. paggamit sa daliri mo. Kanina na ituro Live mo. kayo, live sila antagonist. So, Ay, antagonist Uncle bro, ito si antagonist Uncle pumatyan. Detective, Uncle Natoy, Uncle Guys ha, Oh, may natutulog na si dito. Sige bro.